pag-uusapan natin ay yung paghihigpit nga ng border to border nation. Hi guys, ito naman po si Agion Martinez sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Agion Martinez ang nagbibigay ng mga informasyon about sa Poland. So sa video ito pag-uusapan natin ang nangyayari dito sa Europe o sa Schengen country. So guys, sabi nila bakit matagal ang process ng TRC, bakit matagal ang pag-release ng working permit. Dahil di sa mga dahilan guys na naghihigpit na talaga si Poland o lahat ng EU. Especially si Poland kasi si Poland ay ginagawang stepping stone ng mga ibang applicant papunta sa ibang country, sa ibang Schengen country. So guys, sinasabi ko na yan na hindi ka pwedeng magtrabaho doon. Kasi sabi ng ibang mga recruiter na pwede daw gamitin ang TRC, hindi lang daw ang Poland ang opportunity ng Europe. Hindi lang po daw dito. So guys, inuulit ko, ilang beses ko na itong inuulit sa video na to, sa pagbablog ko, inuulit ko lagi, ang TRC ng Poland o visa ng Poland workers ay para lang allow magtrabaho sa Poland. Hindi po pwedeng magtrabaho yan doon sa ibang part ng Europe. Especially sa France, sa Paris, sa France or sa Finland o sa Italy. Pwede kang makapasok doon magtrabaho guys. Pero yung papel nga ang lagi ko sinasabi, mahirap po ang papel. Bihira ang employer na nagbibigay ng papel. Especially sa France, bihirang-bihira. Nasa 90% walang papel. So ilan lang ang may papel dyan sa France. Maswerte na kung mapapilan ka. So mabalik tayo dito sa video na to. Ang pag-usapan natin ay yung paghihigpit nga ng border to border. Nationwide control yan. So ang news na to ay nanggaling sa Germany. September 16 pa to guys, 2024. So hindi ko na i-vlog kasi medyo busy tayo nung nakaraan. So ang Germany ay reintroduce ng strictly nationwide border control. So sa mga gustong mag-travel, siguraduhin nyo guys na dala nyo ang inyong mga document na magpapatunay na may visa pa kayo. Ito guys, basahin natin. The Filipino community is reminded to always bring your valid passport, valid visa, or TRC or residence card. Dapat guys, yung maiksi na lang yung visa natin, yung TRC natin. So before 3 months ng expiration, dapat mayroon nyo na natin yan. So para makapag-travel tayo guys, maganda mag-travel sa Europe, kala nyo ba? So kung may TRC ako, marami ng bansa na puntahan natin ulit. So naputol kasi nga, nag-renew kami ng TRC. Hanggang ngayon wala pa dahil nga sobrang tagalan ng process ngayon. Masyado nilang hinihigpitan. So ang mga travel outside daw sa Netherlands, sa Germany, sa France, Luxembourg, Belgium, Denmark, Austria, and Czech Republic, and Poland. So Germany will reintroduce temporary strict nationwide border control start on Monday, 16 September. Yun ang sinabi nila. Kaya hindi ka na basta makapasok doon kasi magkakaroon na ng listing for at least 6 months. There's a control measure including the possibility of refusal of entry at the border. Yun, unauthorized immigration. So mahirap na talaga pumasok guys kung wala kang valid visa. Individual without valid visa ang sabi. So ang Schengen visa natin na tinatawag, allow talaga yan mag-travel. For example, ang TRC, may TRC ka pa ng Poland, allow ka mag-travel sa ibang part ng Schengen country. Meron tayong 26 Schengen country guys. So dapat pag magta-travel tayo, dala natin yung mga document natin, TRC, passport, o ano pang mga necessary document na kailangan natin. So huwag natin kalimutan yan guys kasi hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na ay nakalimutan ko. Hindi ko pwede sa abroad ang salitang nakalimutan. Kailangan dala mo lagi yung mga documents. Kwento ko lang to guys, nangyari to sa isang friend namin na dito lang siya sa Poland guys, nagbakasyon For example, nasa dito siya sa Poznan. Nag-travel siya punta ng Kolovjik na nakalimutan niya yung kanyang passport. So ang kanyang passport ay expire na yung visa niya doon pero na-process na yung renewal for TRC. So hinahanapan siya ng police border kung nasaan yung passport niya.
at hindi niya mapakita kasi naiwan niya. So, meron naman siyang case number sa processing ng TRC niya, pero hiningi pa rin yung passport niya. So, dahil hindi niya dala, nagmulta siya ng 500 zloty. So, hamakin mo yun guys, napakalaki ng 500 zloty. So, kaya bago tayo mag-action guys na mag-travel, dapat pinag-iisipan natin yung memory natin, dapat lagi natin maalala yung ating documents, so natin makalimutan. So, ganito nga guys, sa paghihigpit na to, so apektado ang lahat ng hindi lang ako, hindi lang nandi sa pulan, pati yung mga nag-a-apply pa. Kasi nga, sobrang tagal na ng working permit ang process ngayon, sobra. So, dati inaabot lang ng 3 months, may working permit na. Pero lalo na yung ina-apply pa galing sa ibang country, sa mga third country. Ang tagal ng working permit, minsan yung iba, 6 months na yung mga nag-PPM sa akin, 8 months na wala pang working permit. Dahil sinasala nila ng todo guys, maigpit na ngayon sa Poland. Kasi nagagalit na rin yung ibang EU country na ginagawang stepping stone daw ang Poland. Tapos talunan doon, talunan dito. So guys, yung pagtatalon, hindi ko mai-recommend yan guys, kasi mayroong isa akong subscriber na nag-PM sa atin. Sinabi daw ng employer niya na hindi lang daw ang Poland ang kanyang opportunity kung makarating siya rito. Guys, mahirap yung ginagawa ng recruiter niya na yan. Kung hindi dapat niya hinasabi na ang Poland ay lang ang inyong opportunity, marami daw sa part ng Europe. Guys, inuulit-ulit, ang TRC ng Poland ay hindi pwedeng magtrabaho sa ibang part ng Europe. Allow lang mag-travel as to 90 days. Kaya katulad ngayon, magkakaroon na ng exit re-entry system yung Poland, yung hindi lang Poland, ang EU. So, kukunin na yung mga details mo kung kailangan pumasok. So, malalaman nila kung nag-overstayin ka doon, baka pwede magmulta o baka i-deport ka na nila. Kasi 3 months lang tayo pwede mag-allow sa isang Schengen country guys. So, kaya dapat umaksyon, dapat pag-isipan. Yan ang sinasabi ko lagi, na na-vlog ko na rin yan yung nakaraan na yung exit re-entry system na yan, na kala ko, unang post nila sa news nila is may implement na ngayong October 10. So, na-extend yata, ginawang November 10 na ang implementasyon ng exit re-entry system guys. So, yan, maghihigpit na talaga. So, kung may plano kang tumalon, so siguraduhin mong may employer ka na doon. Hindi ka na babalik ng Poland. Kasi, pag lumagpas ka ng 3 months doon na naubos mo 90 days, suspicious na yun, magdududa na sila na hindi ka nagbakasyon doon, nagtrabaho ka doon. So, baka pwedeng hindi ka na makabalik sa Poland, or baka pwedeng i-deport ka nila o pagmultahin ka ng overstayin doon. Yun ang mga consequences nung guys. Kaya dapat pag pumunta ka ng ibang part ng Europe, for example sa France, pag bago ka lumipat, siguraduhin mo may trabaho ka doon guys, may employer na naghihintay sa'yo. Kasi pag sumablay yung lakad mo na yun guys, risky yan. At hindi ka na makabalik sa dati mong trabaho, paano na? Yung umaasa sa'yo sa Pilipinas. Buti kung yung sulong katawan ka, yung buhay mo lang yung dala mo, di ba? Kaya dapat bago umaksyon tayo guys, pinag-iisipan natin ng matindi yan. Mahirap makipagsapalaran kung lalo na kung wala kang nakikitang magandang kalalabasan doon. So marami nang pumunta ng France, bumalik din dito dahil nga walang nag-aayos ng documents. So yung iba doon na natiling TNT kasi maltaas naman ang human rights doon. Kahit wala silang papel, hindi sila inaano as long na hindi ka gumagawa ng krimen. Pero ang problema guys, wala kang papel, hindi ka makapagbakasyon sa Pilipinas. So doon na lang, sa dami ng nakita ko doon sa France, maraming Pilipinong matanda na hindi makapagbakasyon dahil wala silang TRC, wala silang visa ng France. Hindi na makakauwi, pero hindi na sila makakabalik guys. Yan ang unang consequences na nangyari kung tumalon ka at hindi ka nakahanap ng employer mo. Lalong-lalo na sa sa Spain, maraming mga Pilipino dyan ang undocumented rin. So, 3 years ngayon sa Spain, may idea daw na 3 years, pwede ka na mag-apply ng permanent. So, bagay, baka pwede nga sa Spain, pero sa ibang part hindi. Pero kung gusto nyo pumunta talaga ng, halimbawa na sa Poland guys, may ituturo ko yung isang tips. Pag gusto mong lumipat ng Finland, mayroon akong tip yan. Si Baruna, may Facebook yan. Mayroon yan silang website. Pwede kayong mag-apply via email.
So dito kayo mag-a-appearance bago kayo lumipad. Siguraduhin may visa na kayo bago kayo dadalhin ng Finland. Si ano rin sa Indeed, pwede rin kayo maghanap dyan ng trabaho papuntang Finland. May mga employer na sumasagot dyan, katulad ng na-applyan ko. So, hindi ko lang tinuloy kasi nga yung pera na sasahurin ko, pareho lang eh. Wala rin namang pinagkaiba yung sahod ko doon kung lumipat ako. So dito may sasakyan pa ako, may bahay pa akong libre. So pag lilipat ako doon, magbabayad ako ng bahay ko guys. Wala rin mangyayari sa sahod mo, sa transportation, pagkain mo pa. Dito, yan, bahay to, libre to. Sagot ng company. So hindi ko na kailangan pumunta ng ibang part ng Europe. Kasi dito okay naman yung trabaho ko. So kaya sinasabi ko, bago umaksyon, dapat pag-isipan. So ito nga pala si Alvin Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is the key. Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscriber at sa ating mga dati pang subscriber, at mag-ingat po tayo mga kapwa ko OFW sa panig naman ng mundo. Paki-comment mo guys kung saan nakarating yung video natin para ma-inspire pa tayo na gumawa ng iba pang content na informative para sa ating mga kababayan. Paki-share nyo na rin kung nakita nyo maganda ang video natin o informative nyo na panood nyo na to. Paki-share nyo na rin sa ating mga kapwa Pilipino para alam nila ang mangyayari in case na ginawa nila yon. O sige guys, I love you and God bless you all. See you in my next vlog.